Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ang kwento ni Merly. Alam ko po, Sir PB, na medyo mahirap paniwalaan para sa iba ang mga ibinabahagi ko sa inyo na mga kababalagang akin pong naranasan. Kung sa bagay, madali po talagang kumontra, lalo pa nga kung hindi naman nila ito naranasan. Matapos nga pong magpakita na muli sa akin ang babaeng duguan sa klinik nang ako ay himatayin sa aming seminar training, ay nagpasya po kami ng aking ina na umuwi na lang muna ng probinsya upang doon ay magbakasyon at makapagpahinga. Habang kami po ay bumabiyahe at kasalukuyang binabaybay ang South Luzon Expressway, ay napansin namin ang mabigat na daloy ng trapiko. Kaya nagtaka ang halos lahat na naroon sa bus na aming sinasakyan, pagkat bihirang magkaroon ng traffic sa nasabing kalsada dahil sa napakalapad nito. Nagsalita ang driver ng bus at sinabing marahil ay may aksidente na naman, pagkat iyon lang naman daw ang laging dahilan sa tuwing magkakaroon ng mabigat na daloy ng trapiko doon. At tama nga ang driver sa kanyang mga ipinahayag, pagkat nang umusad na ang aming sasakyan, ay nakita namin ang maraming katawan na nagkalat sa malapad na kalsada at duguan ang mga ito. Ang iba ay nakita pa naming gumagapang papunta sa gilid. Ang iba naman ay halos hindi na gumagalaw, na tila ba wala ng buhay. At naroon ang 4 na sasakyang sangkot sa banggaan. Isa dito ay ang bus na pampasahero na tumagilid. Ang iba naman ay mga pribadong sasakyan at wasak na wasak ang mga ito. Pero kung nakakasindak ang mga tagpong iyon, ay mas lalo akong natakot nang makakita ako ng maraming mga itim na imahe na hugis tao na naroon din sa mismong pinangyarihan ng banggaan, na ang iba pa nga ay tila nakamasid sa mga katawang nakahandusay sa kalsada. Ang iba ay nakaupo sa tabi ng mga biktima ng trahedya. Lalo akong nagimbal nang ibaling ko na muli ang aking paningin sa loob ng bus. Nang umusad na uli ito, napansin ko na may mga bago na kaming kasama na nasa bus. May mga nakatayo at meron ding mga nakaupo. Duguan ang mga ito, na ang iba pa nga sa kanila ay kulang ang parte ng kanilang mga katawan. Grabing takot ang naramdaman ko. Napatakip ako sa aking mga mata dahil hindi ko na kayang makita pa iyon ng matagal. Naramdaman kong niyakap ako ng aking ina
Marahil ay napansin niya ang kakaibang kinikilos ko na naman. At narinig ko siyang nagtanong kung nakakakita na naman ba raw ako ng hindi maganda. Inalis ko ang pagkakatakip sa aking mga mata at iniangat ang aking ulo para sagutin at kausapin ang nanay ko. Nang bigla akong napasigaw nang makita ko kung sino ang yumakap at katabi ko. Isang lalaki ito na naaagnas, na walang mga mata at puno ng sugat, na may lubid pa na nakatali sa kanyang leeg. Ilang sandali pa ay may mga boses akong narinig na tinatanong kung napapaano raw ako. At narinig ko na muli ang pamilyar na boses na iyon, ang nanay ko, na tinatawag ang aking pangalan. At naglaho na ang lalaki, maging ang iba pang nakita ko na nasa bus. Nung mga panahon na iyon ay lubha nang nag-aalala ang nanay ko tungkol sa aking kalagayan. Nang nasa pier na kami, kahit sa waiting area bago kami sumakay sa barko, ay may nagpakita pa sa akin. May pagkakataon pa nga na papunta ako sa isang tindahan na nasa loob ng terminal, nang bigla na lamang akong nagulat pagkat nauntog ako sa paa, na nung papalapit naman ako doon ay hindi ko iyon nakita. At nang tumingala ako dahil sa pagtataka kung bakit biglang nagkaroon ng paa sa daraanan ko at nauntog pa ako, ay nakita ko ang babae na nakalutang. Nakasuot ito ng puti na para itong nagbigti, dahil sa nakayuko ito na nakaluyloy ang kanyang ulo. Nang malapit na kaming umakyat sa barko, ay nag-CR muna ako. Laking gulat ko nang kung bakit bigla na lamang dumilim ng pagka-dilim-dilim sa loob ng banyo, na nang silipin ko naman sa labas kung saan ako nanggaling ay ibang-iba, maliwanag. At bigla na lamang sumara ang pinto, na tila ba may nagsara noon ng padabog, dahil lumikha po iyon ng malakas na ingay. Hindi na ako umalis sa kinatatayuan ko. Ayoko na magtuloy. Lalabas na ako, naisip ko. Ngunit bago pa iyon, mula sa isang sulok ay may unti-unti akong naaninagan na papalapit sa akin. Tinakpan ko ang aking mga mata ng isa kong kamay, habang ang isa ay kumakapa sa doorknob. Ramdam ko na kung ano man iyon ay nasa harapan na ito ng aking mukha. At nang mahawakan ko na ang doorknob, ay nagmamadali ko na itong pinihit at binuksan ko ang pinto, na nang makalabas ako ay tsaka ako napalingon. At doon ko nakita kung ano iyon. Mukha iyon ng isang babae na tulad sa mangkukulam na napapanood sa mga palabas, na wala akong makitang iba sa dilim, kundi yun lamang mukha niya. Hindi ko rin po talaga alam kung paano nagsimula ang lahat ng kababalaghang ito. Kahit anong isip ko po ay hindi ko matukoy
kung ano ang naging dahilan at ugat, kung bakit nakakakita na ako ng mga ganoong bagay. Basta ang natatandaan ko, ang una lang naman ay nung makakita ako ng babae sa school na pinapasukan ko sa pagki-caregiver. Kahit nga po nung nasa barko na kami, ay may kakaiba pa rin akong mga nakita. Halimbawa na lamang, yung 2 sa 5 crew ng barko na nagde-demo kung paano isuot at gamitin ang life jacket. Wala silang mga ulo at may dugo ang kanilang pang-itaas na uniforme. Habang tumatagal ay tila nagiging pangkaraniwan na sa akin ang makakita ng ganon. Pakiramdam ko ay nasasanay na rin ako. Nang nasa probinsya na kami, ay nagpatuloy pa ang aking mga nararanasang kababalagan. Unang araw pa lamang namin sa bahay nila lolo at lola, ay nakakita na kaagad ako ng kakaibang nilalang sa malaking puno ng abukado. Nasa gilid ito ng puno na parang nakasilip at hindi kumukurap. May bahagi pa sa katawan ito na kumikintab, pero di ko matiyak kung ano iyon. Mga 3 araw pa lang kami doon sa probinsya, ay narinig kong may kausap sa labas ng bahay ang aking lola at ibinabalita ng taong dumating na may kamag-anak daw kaming namatay. Noong huli ay narinig ko ang aking lola na nagsabi na pupunta na lamang daw sila upang makipamilasyon, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay makipaglamay. Nang sumunod na araw nga ay sama-sama kaming pumunta doon. Pinsan pala iyon ng nanay ko. Nang dumating kami roon ay marami ng tao. Nagtuloy kami sa loob ng bahay kung saan naroon din ang labi ng namatay kong tiyuhin na nasa kabaong. Sa bundok nakatira ang mga ito, kaya napagod ako sa ginawa naming paglalakad. Matapos magkamustahan at ipakilala ako sa aking mga pinsang naroon, ay naupo na kami. Wala akong kakilala na naroon dahil iyon pa lang ang unang pagkakataon na nakauwi ako doon. Hindi katulad sa side ng tatay ko na makailang ulit na akong nakapagbakasyon. Dahil sa may kalayuan ang bahay nila sa bahay ng lolo at lola ko, ay siguradong magpapaumaga na kami sa lamay. Habang lumalalim ang gabi, ay lalo namang dumarami at nadaragdagan pa ang mga taong nakikipaglamay na dumarating. Napansin ko na may nakahiwalay na isang maliit na kubo-kubo at halatang bagong gawa iyon. Kaya tinanong ko ang aking nanay kung para saan iyon. Sinabi niyang ganoon daw talaga sa kanila, na pag may mga okasyon, masaya man tulad ng kasalan o piyesta, o di kaya naman ay okasyon na malungkot tulad nga ng may namatay, ay gumagawa ng hiwalay na lutuan o tinatawag din na dapog sa kanila. Dahil marami ang mga niluluto, napatango na lamang ako sa paliwanag na iyon ng nanay ko. At napansin ko nga na tila nilagyan ng extension ang bubong ng bahay at mayroong mga mahabang upuan sa mga gilid
mula sa pinutol na mga kawayan. Nang mapasulyap ako sa aking relo, ay pasado 12:00 na pala. Kaya nasabi ko, ang bilis talaga ng oras. Habang matama akong nakikinig sa mga kwentuhan nila nanay at ng mga kaanak namin, ay biglang naagaw ang atensyon ko. Nang mapansin kong tila mayroong nasa itaas. Wala kasing kisame ang bahay. Kung kaya, kita ang mga kahoy na pinagpakuan ng yero. At nagulat ako na agad na manhid ang buo kong katawan dahil sa sobrang takot na naramdaman ko. Mayroong nakakapit doon sa isang sulok ng bahay sa itaas. Nangingintab ang katawan nito na mistulang taong grasa. Nahalatang may ipinahid ito doon. At ang mga mata nito ay nanlilisik na napapalibutan ng itim. Nahalatang nalulukuban talaga ito ng isang maitim na espiritu na nakadagdag ng ibayong takot sa akin. Habang gumagalaw ang ulo nito na para bang isang robot ang pagkilos, na akala mo ay butiki na madalas naglalabas-masok ang dila sa kanyang bibig, na para bang takam na takam, at may makapal itong labi na ang kanyang ngipin ay parang katulad sa matandang nagnganganga, at ang buhok nito ay nakatayo na nakabuhaghag. Mabilis kong binawi ang pagkakatitig ko dito. Hindi ako nakaimik. Nanatili lang akong tahimik, pero naaaninagan ko pa rin siya sa sulok ng aking mata na naroon pa rin ito. Nang narinig ko ang nanay ko na nasa aking harapan at tinawag ang aking pangalan, ay saka pa lang ako tila nahimasmasan. Kung kaya, nabaling sa kanya ang atensyon ko. Sinabi nitong may tinatanong daw ang tiyahing ko sa akin, na hindi ko iyon narinig pagkat nakatuon ang aking pansin sa nilalang na nakasabit sa itaas ng bahay. Kaya inulit nito ang kanyang tanong at mabilis ko naman iyong sinagot. Nang pasimple kong sipati na muli ang nasa itaas, ay wala na ito roon. Kaya napaisip ako kung saan na ito nagpunta. Iginala ko ang aking paningin. Laking gulat ko nang makita ko ang malataong grasang paa na nasa likuran ng ataol, sa likuran nila nanay. Kaya madali kong hinawakan si nanay sa kamay at sinabi kong samahan niya akong umihi. Ayaw pa sana nitong tumayo at sinabing ako na lamang daw at sasamahan ako ng isa kong pinsan. Ngunit pinilit ko siya na bagya kong hinila ang kanyang kamay, kung kaya sumunod na rin siya sa akin nang tumayo na ako. Nang nasa bandang kusina na kami at palabas na ng bahay, ay agad kong sinabi ang aking nakita, na hindi naman na ako inusisa pa ng aking nanay ng mga oras na iyon, dahil umiiral pa rin pala talaga sa kanila ang mga aswang ng panahon na iyon. Kung kaya nagmamadali kaming bumalik. At sinabi niya sa tiyahin at lola ko na may aswang. Napansin ko kaagad na wala na ito sa likod ng ataol. Mabilis silang kumilos na ang iba ay panay ang usal ng mga katagang tuwera aswang. Nang lumabas sila sa harapan ng bahay kasama ang ilan kong pinsan,
ay sumunod na rin ako. Dalawa kong pinsan na lalaki ang agad na nagtungo sa dapog. Malakas daw ang kutob nilang doon marahil ang susunod na punta nito. At hindi nga sila nagkamali. Dahil habang kausap nila ang mga taong nasa dapog at sinasabing may aswang, ay kitang-kita ko ang aswang na may hawak itong lamang loob na may dugo-dugo pa at kanya iyong inilulublob sa malaking kawa na animoy nagbabanlaw ito ng nilaban. Nangatal ang buo kong katawan sa nakita kong iyon. Di ko malaman kung masusuka ako o sisigaw. Ang natatandaan kong nagawa ko na lamang ay ang ituro ito na nang lingunin nila ay wala naman daw silang makita. Kaya mabilis akong dumampot ng abo at inihagis sa kung nasaan ito. Nakita nilang humulma ang katawan ng aswang na nakaupo habang hinuhugasan ang laman loob. Mabilis itong nagtatakbo palabas ng dapog. Nayari lamang sa dahon ng nyog, kung kaya madali nitong nawasak ang likurang bahagi kung saan siya dumaan pagpasok, at doon na rin ito lumabas upang tumakas. At iyan po ang aking mga nakakatakot na karanasan, Sir PB. Sana po ay inyong nagustuhan. Sa ibang pagkakataon ko na lamang po ibabahagi ang marami ko pang mga kababalagahang naranasan. Hanggang dito na lamang at marami pong salamat. Kung maaari nga po pala ay pakibati naman ang Flores family, lalo na ang nanay at tatay ko na sina Fred at Nina. Ang taon ay 1984. Ayon kay Marco, masaya silang namumuhay ng kanilang mag-anak sa kanilang probinsya. Nang maganap, ang akala nila ay siyang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Ngunit, iyon pa pala ang magdudulot ng matinding kilabot sa kanila na muntik pa nilang ikasawit. Mayroon silang lupang pagmamay-ari na sinasaka ng kanilang mga magulang. Pangalawa siya sa kanilang 4 na magkakapatid. Kapwa masipag ang kanilang ama't ina. Maaga pa ay nasa bukid na ang mga ito. Kung minsan ay dinadala ng kanyang mga magulang ang kanilang bunso. Kung minsan naman ay ang kanilang ama lamang na si Mang Erning ang nagtatrabaho sa bukid at naiiwan ang kanilang ina at bunsong kapatid sa bahay. Pumapasok silang 3 ng kanyang mga kapatid at may kalayuan ang kanilang paaralan. Kaya maaga pa silang umaalis at kadalasan ay madilim na kung sila ay dumarating sa kanilang bahay. Isang gabi, habang sila ay kumakain ng hapunan, nagkwento ang kanilang ama na may napapansin daw ito doon sa puno ng kawayan na malapit sa kanyang inaararong lupa. 3 daw ito na nakapatatsulok ang pagkakatubo na hindi pa masyadong mayabong at mausbong. Ang pinagtatakan niya raw dito ay sa tuwing doon niya ilalagay sa gitna ng 3 kawayan ang kanyang transistor na radyo ay nawawala ang tunog nito. Pero pag kanya itong aalisin doon at pag sa iba niya ito ipapatong ay bumabalik ang tunog nito. Kaya nasabi nito sa kanila na ano kaya ang nasa ilalim noon at bakit ganoon ang nangyayari sa kanyang radyo. Kaya sila Marco at kanyang mga kapatid, maging ang kanilang ina, ay nahiwagaan rin at nagtaka sa ibinahagi ng kanilang ama. Nang sumunod na araw ay napagpasyahan nilang hindi pumasok sa paaralan at sinamahan nila ang kanilang ama sa bukid. Binuksan ng kanilang ama ang radyo at inilapag iyon sa gitna ng 3 kawayan. Nagulat sila ng kanilang mapatunayan
ang sinasabi ng ama, pagkat nawala ngang bigla ang tunog nito. At nang kanilang alisin iyon doon ay muling bumalik ang tunog. Dahil doon ay nagpasya na sila ng kanyang ama na hukayin iyon. Na magtatatlong talampakan na ang lalim ng kanilang nahukay ay may tinamaan ang kuya ni Marco na isang matigas na bagay. Mabilis nilang inalis ang mga lupa at bumungad sa kanila ang isang banga na napingasan ito ng kaunti dahil sa pagkakatama ng bareta. Nang makita nila ang ibabaw na bahagi ng banga ay dahan-dahan nilang hinukay ang palibot nito. Nilakihan pa nila ang butas upang hindi nila matamaan. Halos hindi sila makapaniwalang tatlo sa kanilang nakita. Isang banga iyon na mataas ng kaunti sa isang malaking paso. Nang maiahon nila ito ay labis ang kanilang katuwaan, lalo na nang kanila nang buksan ang banga. Nakita nila ang samot-saring mga barya at ilang mamahaling hiyas na may kasama pang mga diamante at ilang tipak ng ginto. Kaya nagmamadali na silang umuwi ng kanilang bahay. Hindi nila maitago ang kanilang kasiyahan sa biyayang kanilang nasumpungan. Nakita pa nilang naluha ang kanilang ina sa sobrang kagalakan. Mahigpit na sinabi ng kanilang ama na walang iba na dapat makaalam noon dahil magiging mitya iyon ng kanilang buhay. Naintindihan naman nila at sumang-ayon sa kanilang ama. Nangako pa silang lahat na walang sino man ang makakaalam ukol doon. Ang ginawa ng kanilang ama ay kumuha ng ilang pirasong tipak ng ginto at muli iyong ibinaon na tanging siya lamang ang nakababatid. Kapag kailangan nila ng pera ay tumatapyas ito sa tipak ng ginto at kanya iyong ipinagbibili. Kung minsan naman ay sa sanglaan niya iyon dinadala. At dahil sa hindi nakapag-aral ay tanging pangalan lamang ang kanyang kayang ilagay at ang tao sa sanglaan ang siya na nagpupuno ng iba na wala naman siyang balak na tubusin pa iyon. Ika nga, sanglang benta. Kapag tinatanong siya kung saan niya iyon galing ay sinasabi niyang namana lamang niya mula sa kanyang mga magulang. Nang minsan nagbenta ang kanilang ama ng ginto sa bayan, nang pauwi na ito ay may nadaanan itong kasiyahan na mga kakilala rin naman at mga malalayong kamag-anak ang naroon. Kaya tinawag siya ng mga kalalakihang naroon at sinabing dumaan na muna. Kaya nagpaunlak naman siya. Nalaman niya noong huli na mayroon palang binyagan. Matapos makakain ni Mang Erning ay niyaya siya ng mga nag-uumpukang kalalakihang naroon na sumama sa kanilang inuman. At dahil sa umiinom din naman ay lumapit siya rito upang tumagay. Wala sana siyang balak na magtagal doon pagkat hindi naman siya nakapagpaalam sa kanila at baka mag-alala ang kanyang asawa. Yun nga lang ay napasarap ang kanilang pagkukwentuhan. Kaya tuluyan na siyang naupo at nakihalubilo sa mga nag-iinumang naroon. Di na namalayan pa ni Mang Erning ang oras at medyo tinamaan na rin ito sa kanyang nainom na nagkukwento na ito ng kung ano-ano sa kanyang mga kaharap sa inuman na nagyayabang na ito na ang iba naman ay naiirita na dahil sa mga lumalabas na kayabangan sa bibig nito. Samantalang ang iba naman pala ay tila siniseryoso ang mga sinasabi ng ama nila Marco. Nang mapadaan doon sila Marco galing sa paaralan ay narinig pa nila ang kanilang ama na bumibida at nakatayo pa habang nagkukwento na nagyayabang na kanya raw palalakihin ang kanilang bahay na magkakaroon daw ng mansyon sa bundok kung saan sila nakatira. Kaya mabilis nilang sinaway at inakay ang kanilang ama. Pinilit na nila itong umuwi at sinabing lasing na at baka di na makaya pang umuwi kapag nagpatuloy pa itong uminom. Nakinig naman ito sa kanila, ngunit halatang hindi na nito alam ang kanyang mga pinagsasabi at tiyak na hindi na nito matatanda ang lahat iyon kinabukasan, na wala na talaga itong kontrol sa kanyang sarili. Kaya
magkatuwang nilang inalalayan itong pauwi sa kanila, na may kalayuan pa mula doon sa lugar ng binyagan. Pagdating sa kanilang bahay ay kanilang inasikaso ito at pinalitan ng damit at hinayaan ng makapagpahinga. Kanilang ikinuwento sa ina ang kanilang naabutan nang mapadaan sila sa binyagan, na naroon ang kanilang ama na bumibida. Wala naman nang nagawa pa ang kanilang ina kundi ang mapabuntong hininga. Pagkatapos nilang makapaghapunan ay inihahanda na nilang magkakapatid ang kanilang higaan, habang ang kanilang ina naman ay naglilinis pa ng kanilang pinagkainan nang marinig nilang kumahol ang kanilang aso. Kaya agad silang napasilip sa bintana at inilawan ng flashlight kung may taong dumating. Ngunit wala silang nakita. Maya-maya, ang pagkahol ng kanilang aso ay napalitan ng pag-alulong, na pinagalitan pa at sinigawan ng kanilang ina pagkat kinilabutan ito. Ilang sandali pa, nang nakalatag na sila Marco at ang kanyang kuya, ay nakaramdam sila ng mga tila lumalakad sa labas ng kanilang bahay. Kaya tinakbo nila ang kanilang pinto at bintana. Isinara nila iyong mabuti. Di nagtagal, nakarinig na sila ng mga huni ng wakwak. Kaya tinawag nila ang kanilang ina. Nakaramdam sila ng matinding takot. Naramdam nilang nasa bubungan pa nila ang iba. Mabilis na kinuha ng kanilang ina ang isang tsinelas na goma ng kanilang kapatid at agad na sinindihan iyon. Ilang minuto lang ay nawala na ang mga kaluskos at huni ng mga ito. Kaya matapos mapakiramdamang wala na ang mga ito, ay natulog na sila. Ngunit kinaumagahan ay nagising sila sa sigaw ng kanilang ina, pagkat nakita nila na napakaraming laway sa tabi ng kanilang ama, na kung susuriin ay tila umawas iyon mula sa kanyang tenga. Na bagaman naglalaway talaga ang kanilang ama kung matulog, ay imposibleng laway niyang lahat iyon. At paano naman makaaabot sa kanyang tenga ang sarili niyang laway? Kaya wala nang duda ang kanilang ina, na inaswang ang kanilang padre de familia, na noong mga oras na iyon ay wala na itong malay. Ngunit nakikita pa nilang humihinga ito, na nasabi ng kanilang ina na yan na nga ba daw ang kanyang kinakatakutan dahil sa kayabangan. Si Marco at kanyang ina ay umalis at lumapit sa kamag-anak na manggagamot. Pagdating nila sa bahay ng kanilang kamag-anak, sinabi niya agad ang kanyang pakay. Ngunit tila di nito pansin iyon, bagkos ang inuungkat ay ukol sa kayamanang kanilang nahukay, na kanya namang pinabulaanan iyon. Sinabi pa nito sa kanya na kung kanya siyang babahagi na noon ay kanyang gagamutin ang asawa nito. Ngunit kung hindi ay wala siya magagawa. Gustuin man niyang pumayag sa iniaalok nito, ngunit di naman niya alam kung saan ibinaon ng kanyang asawa ang banga. At naisip niyang lalo lang silang malalagay sa peligro kung aaminin niya. Ngayon pa nga lang ay matindi na ang pagnanasa at paghahangad ng mga ito, lalo na kung aminin na niya. Kaya sa inis ay umalis na lamang silang mag-ina. Pagdating nila sa bahay ay wala pa ring malay ang kanyang asawa. Kinagabihan ay naulit ang pagbisita ng mga aswang, na tila mas dumarami ang mga iyon. Dahil doon ay hindi na sila natulog pa. Buong gabi silang nagsaboy ng asin at nagpausok ng goma ng tsinelas, pagkat baka malinlang na naman sila ng mga ito, na kunyari ay wala na at maghihintay lamang pala ng tamang tiyempo at sila ay aaswangin. Kinaumagahan ay pare-parehong lumulutang ang kanilang pakiramdam dahil sa mga wala silang tulog. Noong umaga na iyon ay marami ang pumunta at nag-aalok ng kanilang tulong kapalit ng kayamanan, na patuloy naman nilang itinatanggi. Na mga magtatanghali habang naghahanda sila Marco ng pagkain, ay nagulat na lamang sila sa isang malakas na palahaw ng kanilang ina. Nang punta nila ito, ay nakita nilang nakayakap na ito sa kanilang ama, na hindi na humihinga.
Tuluyan nang hindi pumasok sila Marco at mga kapatid sa kanilang paaralan. Hindi na nila pinatagal pa ang burol ng kanilang ama. Kahit na nakaburol ang kanilang ama, ang laging sentro ng usapan ay ang tungkol sa kayamanan, na sinisisi pa sila na bakit di na lang daw ibahagi nang gumaling pa sana si Mang Erning. Nasabi naman ng kanilang ina na paano nga ibabahagi ang isang bagay na wala naman, na sa loob-loob niya ay sinasabi lang ng mga yan ang ganon, pero pag naandyan na ay baka mas masahol pa ang gagawin ng mga ito sa kanila. Matapos mailibing ang ama ay hindi sila tinantanan ng mga gumagambalang aswang sa kanila tuwing gabi. Dahil doon ay nagpasya na lamang sila na umalis at iwan na ang kanilang tahanan. Sinubukan pa ng kanyang mga anak na humukay sa silong ng kanilang bahay, maging sa mga puno na malapit dito, ngunit wala silang nasumpungan. Na kanila na lamang tinanggap ang mapait na kapalarang iyon. Natatay nila ang nakatuklas, ngunit siya rin ang muling nagtago, na iyon pa ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nang masaya pa nilang pamumuhay ay napinsala. Nang minsang bumisita silang magkapatid sa kanilang lugar, ay nakita pa nila kung paano persahang pinasok ng mga tao ang kanilang bahay at tinukay ang kanilang silong, na naroon pa ang mga pinagukaya ng mga ito, na maging sa kanilang bakuran ay halos mapuno ng butas sa kakahanap sa nasabing banga ng kayamanan. Isang grupo na magkakaibigan ang nakaranas ng isang matinding pagsubok sa kanilang mga buhay na hindi nila makakalimutan. Naganap ito nang minsang yayain sila ng isa nilang kaibigan na makipiesta sa probinsya nito. Ayon pa kay Janice, ay lubha pa naman silang sabik na makapunta sa lugar ng kanilang kaibigan. Na halos isang linggo pa bago ang kanilang pag-alis, ay panay na ang ginagawa nilang paghahanda. 5 silang lahat na pupunta sa probinsya ng kanilang kaibigan, at walang-wala sa hinuha nila na kanilang dadanasin ang nakakakilabot na karanasang iyon. Nang sumapit ang araw ng kanilang pag-alis, ay maagang inihanda ng kaibigan nilang si Alan ang sasakyan nitong Piera na kanilang gagamitin. Sila ay magrororo at ikakarga nila ang kanilang sasakyan sa barko. Matapos maisiguro ni Alan na kumpleto ng lahat ang mga dadalhin, ay umalis na ito at pumunta na sa kanilang tagpuan. Samantala, nauna naman si Johnny sa lugar at may ilang minuto na ring naghihintay. Ilang sandali pa ay isa-isa na ring nagdatingan ang kanyang mga kaibigan, na agad mong mababakas ang kasiyahan sa mga mukha nila, pagkat wala silang kamalay-malay sa panganib na naghihintay para sa kanila. Maya-maya ay dumating na rin si Alan at agad na silang lumulan sa sasakyan, na nagreklamo pa si Leslie sa mga galong naroon sa loob ng sasakyan pagkat nakakapagpasikip lamang daw ito. Sabi ni Alan ay importante iyon na magkaroon sila ng reserbang gasolina pagkat malayo ang kanilang biyahe at hindi niya kabisado ang daan, maging ang mga gas stations doon. Dagdag pa nito ay mainam na laging handa, at SOP daw iyon para sa kanilang mga driver. Nang maayos na ang lahat ay bumiyahe na sila papunta ng Pier ng Batangas, pagkat doon sila sasakay ng barko, na ang probinsya ng kanilang kaibigan na kanilang destinasyon ay sa isang probinsya sa Kabisayaan, na bagaman kilala ang probinsya ukol sa mga aswang, ay hindi naman sila naniniwala dito, pagkat napakabait ng kanilang kaibigan, na likas pa nga ang pagiging malambing nito. Malayo at lubang mahaba ang kanilang magiging biyahe, ngunit di mo sila kakikitaan ng pagkabagot o kahit maging ng pagod, sapagkat natatabunan ang lahat ng iyon
ng kanilang pananabik sa mga magagandang tanawin na kanilang makikita sa lugar at ang masayang okasyon na kanilang dadaluhan. Habang nasa barko sila ay panay ang kanilang pakikipag-usap sa kanilang kaibigan ukol sa direksyon. Nang sapitin nila ang Kalapan ay bumiyahe sila gamit ang kanilang sasakyan papunta ng Dangay Rojas kung nasaan ang pier na may halos 3 oras din ang biyahe. Pagdating nila doon ay mag-aalas 4 na ng madaling araw at muling ikinarga ang kanilang sasakyan sa barko. Nang sapitin nila ang pier ng probinsya ng kanilang kaibigan ay halos mag-aalauna na, kaya kumain na muna sila sa isang kainan na malapit doon. Namangha sila sa ulam na nasa istante pagkat halata mong sariwa ang mga iyon at mura pa. Matapos makakain ay muli na silang bumiyahe. Sinabi ng kanilang kaibigan na halos 3 oras pa ang kanilang biyahe mula sa pier nang minsan makausap pa nila ito sa telepono. Nang bumabiyahe na sila ay panay naman ang reklamo nila Mape sa paninigarilyo ni Alan. Dahil sa bagaman may dibisyon, ang harapan at hulihang bahagi ng sasakyan ay may butas ito na oblong at doon pumapasok ang usok. Kaya binuksan na lamang ni Alan ang lahat ng bintana niya sa harapan. At sa tuwing hindi sigurado si Alan at kapag may pagkakataon ay nagtatanong sila sa mga tao ukol sa direksyon upang maisiguro nilang hindi sila maliligaw. Ngunit ang pagtatanong pala nilang iyon ang siyang magpapahamak at tuluyang magliligaw pa sa kanila. Nagsimula ang kanilang kalbaryo nang minsan pa silang magtanong ng direksyon sa isang babaeng nadaanan nila sa gilid ng kalsada. Nang sabihin nila dito ang lugar ng kanilang kaibigan na pupuntahan, ay may galak pa sa tinig nitong sinabi na malapit na iyon. Wika pa nito ay kakaliwa na raw sila sa kanto na kanilang natatanaw ng mga pagkakataon na iyon, na itinuro pa sa kanila ng babae. Kaya nang matapatan ang kanto na sinasabi ng babae na huli nilang napagtanungan, ay kumaliwa sila at binaybay ang daan. Hindi sementado ang daan at may kakiputan ito. Nakasya lamang ang isang sasakyan na katulad ng sa kanila. May mga kalahating oras na nilang tinutunton ang daan na iyon nang kanilang mapansin na tila wala man lang kabahayan silang nakikita na naroon. Nagpatuloy pa silang sandali. Maya-maya ay napansin nilang tila lalo nagiging masukal ang lugar na kanilang tinatahak, na naglalakihan na ang mga puno sa gilid nito. Kaya huminto silang sandali at sinubukan nilang tawagan ang kanilang kaibigan. Ngunit wala na silang masagap na signal. Kaya napagpasya nilang bumalik na lamang doon sa kanto. Ngunit dahil sa makipot nga ang daan, ay hindi magawang makapagmaniobra ni Alan. Kaya wala silang ibang paraan kundi ang umatras, na lalong nakapagpabagal sa kanila. Nang kasalukuyan na silang umaatras, ay bigla silang nakarinig ng isang malakas na tunog. At agad na naramdaman ni Alan ang pagbaba ng hulihang bahagi ng sasakyan. Agad itong bumaba at di nga siya nagkamali na ang kanilang narinig na malakas na tunog na iyon ay ang pagsingaw ng gulong ng kanilang sasakyan. Napamura si Alan dahil sa nakita. Nalalo pa siyang nanlumo nang malamang hindi lang pala isa ang nabutas na gulong, kundi 2 sa likuran, na nang kanya pa itong lapitan ay nagbigay sa kanya ng takot, pagkat napansin niya ang tabla na may malaking pako na bumaon sa gulong, na nagmamadali siyang bumalik sa sasakyan dahil sa kinutuban siya ng hindi maganda. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan ang kanyang natuklasan, kaya natakot na rin ang mga ito. Ipinaliwanag niya sa mga kaibigan
na hindi niya magagawang kumpunihin pa ito pagkat isang gulong lamang ang kanyang reserba at lubha na siyang mahihirapan dahil dumidilim na kung kanya mang matanggal ang gulong ay napakalayo ng kanyang lalakarin pabalik upang maipagawa ang isa nito. Na halos lahat sila ay inis na inis sa nangyari, ngunit wala naman silang magagawa pa. Kaya napagpasya nilang doon na lamang magpalipas ng gabi at nagkasundo silang walang lalabas ng sasakyan dahil nga sa natuklasan nilang dahilan kung bakit nabutas ang gulong, na kung dati na yung naroon at walang naglagay, di sinsanay ng papunta pa lamang sila ay nabutas na ang unahan nilang gulong. Mabilis na dumilim ang paligid dahil na rin sa napapaikutan ito ng mga malalaking puno na naroon, na nakapagpadagdag iyon ng takot sa kanila. Nang mga mag-aalas 10 na ng gabi ay kanilang pinagtiyagaang kainin ang dala nilang mga chichirya at biskwit bilang hapunan. Nang makaramdam si Josephine ng pagkaihi ay kanyang niyaya si Janice na samahan siya. Nang buksan na nila ang pinto sa hulihan ng sasakyan ay nakarinig sila ng isang huni. Mabilis na bumalik si Janice sa kanyang upuan at sinabihan si Josephine na diyan na lamang sa tabi ng sasakyan umihi at hayaan na lang na nakabukas ang pinto, tutal pareho naman silang mga babae. Na ipinagtaka naman nila ang ikinilos na iyon ni Janice. Sinabi nito, nakakaiba daw ang huni na iyon. Dahil doon ay bumalik na rin si Josephine sa kanyang upuan pagkat natakot na rin ito at kanya na lamang daw pipigilan. Sinabi naman nila Mape at Leslie na baka ibon lamang iyon. Pagpapaliwanag naman ni Janice, ang mga ibon ay tulog sa gabi pagkat hindi naman ito mga nocturnal, maliban na lamang daw sa kwago. Ngunit alam niya di umano ang tunog ng kwago. Pagpapatuloy pa nito, sumabat naman sa usapan si Alan at sinabing baka isa lamang iyong uri ng hayop na hindi sila pamilyar, kaya wag na raw sila masyado mag-alala pa. Ngunit tila nagkamali si Alan sa kanyang palagay pagkat ilang sandali lang ay may narinig sila na tila mga taong papalapit sa kanilang kinaroroonan. Kaya mabilis nilang sinabihan si Alan na lumipat na ito sa hulihan pagkat takot na ang mga babae. Mabilis namang bumaba si Alan at kanyang inilak ang mga pinto sa harapan at agad na lumipat sa hulihan. Pagkatapos makapasok ay kanya ring inilak iyon. Maya-maya ay naaninagan na nila ang kanilang mga naririnig, na animoy may mga diferensya ito sa kanilang mga pag-iisip dahil na rin sa kanilang mga ikinikilos na mga bahagyang nakayuko at laging nakadipa ang mga kamay. Nang isa sa mga ito ay agad nilang napansin na tila pamilyar, na nang masiguro nila iyon ay napabulala si Mape at sinabing iyon ang babaeng huli nilang napagtanungan, na pumapaling-paling pa ang ulo ng mga ito, na nanlilisik ang mga mata at tumutulo ang mga laway. Mabilis na dinaluhong ng mga ito ang sasakyan, na nagpipilit talagang makapasok, na kanilang pinupukpok ang mga salamin ng kanilang mga kamay, na nung huli ay ginamitan na ng mga ito ng kahoy at bato upang tuluyang mabasag iyon. Ang dalawa sa mga ito ay nagawang makapasok sa unang bahagi ng sasakyan nang mabasag ang salamin. Ngunit di pa rin sila makapasok sa kanilang kinalalagyan dahil sa may dibisyon ito. Nang tuluyan ng mabasag ng mga ito ang salamin sa gilid sa huliang bahagi ng sasakyan, ay kumuha pa ng mga kahoy ang mga ito at ginamit iyon sa kanila. Buti na lamang at mayroon itong bakal na stainless na nakabalagbag, kaya di pa rin makagawang makapasok ng mga aswang. Kahit tuluyan na nilang nabasag pa
ang mga salamin. Ginamit nilang panangga ang kanilang mga bag at mga gamit na naroon. Nagpatuloy pa ang kanilang pakikipagbuno sa mga ito. Namuntik pa ngang mapahamak si Leslie nang mahawakan ito sa buhok ng isa sa mga ito. Buti na lamang at mabilis na kumilos si Alan at kanya iyong hinampas ng bakal na gamit niya sa pagpapalit ng gulong. Masidi ang pagnanais ng mga ito na mapasok at makuha sila na mga tila takam na takam at ginagawang lahat ng paraan na pagkaminsan ay umaakyat pa ang ilan sa mga ito sa bubong at kinakalampag iyon na nakakadagdag ng hilakbot sa kanila na wala nang tigil sa kaiyak ang mga kababaihan dahil sa tindi ng takot na kanilang nararamdaman. Di nagtagal ay napansin nilang humupa ang mga ito at naglaho sa kanilang paningin. Maya-maya pa, biglang lumitaw sa magkabilang gilid ang mga ito, dahilan para muling mapasigaw ang mga kababaihan. Ngunit agad na nagpaalala si Alan na maging alerto pagkat wala ang dalawa sa mga kasama nito. Nagpapapalit-palit sila ng pwesto na pagkaminsan ay sinusungkit pa sila ng mga ito na kanila naman iyong sinasangga at pinapalo ang kanilang mga kamay ng matitigas na bagay na naroon. Nang mapasulyap si Johnny sa kanyang relo ay 1:00 pasado na. Bigla silang napasigaw sa sindak. Nanlaki ang kanilang mga mata sa pagkagimbal nang kanilang makita ang dalawang kasama ng mga ito na bumalik at may dala ng itak. Nagsisigaw na sila sa sobrang takot, lalo na nang kumintab ang itak at simula na silang tusukin ng mga ito. Patuloy nilang sinasangga ito ng mga gamit nila at hinahampas ang kanilang mga kamay. Ngunit nasusugatan pa rin sila sa kanilang mga braso at daliri. Na unti-unti nang napupuno ang sahig ng sasakyan na magkahalong dugo at luha nila. Napanay na ang sabi ni Leslie na mamamatay na raw sila. Si Josephine naman at Janice kasama si Mape ay panay ang usal ng panalangin habang patuloy nilang sinasangga ang mga pagtusok ng mga ito sa kanila at patuloy na umiiyak. Sinabi ni Alan na walang mamamatay sa kanila, na tila nakahugot ito ng lakas ng loob dahil sa awang nararamdaman para sa kanyang mga kaibigan. Mabilis nitong binuksan ang galon at agad na umalingasaw ang amoy ng gasolina. Pumunit ito ng kapirasong tela at itinali sa kahoy ng walis tambo. Binasa niya iyon ng gasolina at mabilis na sinindihan gamit ang kanyang lighter. Nagliyab agad ito. Ipinahawak niya iyong sandali kay Janice at kanyang sinabuyan ang mga aswang ng gasolina sa bintana. Sinabihan niya sila na agad na isara ang pinto paglabas niya, ngunit sinabi ng mga babae na sasama sila, na kanila na rin binuksan ang 2 pang galon ng gasolina at binalutan na rin ng tela gamit ang kanilang mga damit ang mga bagay na pahaba tulad ng mga malalaking kagamitan ni Alan para sa sasakyan. Magkakasunod silang lumabas at kanilang sinabuyan ang mga ito ng gasolina. At nang maiduldol nga ni Alan sa isa ang hawak niyang siga, ay agad ito nagliyat na nagsisigaw ito sa sakit at nagpagulong-gulong sa lupa, na nataranta naman ang mga kasama nito na agad itong tinulungan. Patuloy nilang sinabuyan ang mga ito ng gasolina at kanilang inilalapit ang apoy sa mga ito na mabilis nang umiwas at tumakbo ng papalayo. Nang wala na ang mga ito, ay bumalik na sila sa sasakyan at inasikaso ang kanilang mga tinamong sugat. Napanay pa rin ang hibik ng mga ito dahil sa nakakakilabot na karanasang iyon. Ilang sandali pa, unti-unti nang nagliliwanag at nakahingan na sila ng maluwag. Panay ang pasasalamat nila pagkat hawak pa nila ang kanilang buhay sa isang panibagong umaga. Mabilis na binaklas ni Alan ang 2 gulong. Naglakad sila
at dinala ang isang gulong upang maipagawa. Malayo ang kanilang nilakad. Bumalik sila sa pinaka-highway at doon ay naghanap ng mapapagawaan. Nang naroon na sila sa isang vulcanizing shop, ay halos magkakasabay na nagtunugan ang kanilang cellphone. Nang kanilang buksan niyon, halos mapuno ng text at missed call ng kanilang kaibigan na lubhang nag-aalala na sa kanila. Tinawagan ito ni Janice at ikinuwento ang nangyari, na hindi naman makapaniwala ang kanilang kaibigan sa kanyang mga narinig, pagkat doon na ito halos lumaki at tanging sa mga kwento lamang niya naririnig ang mga ganon. Sinabi nito na kanila siyang hintayin kung saan man sila naroon na mga oras na iyon, at pupuntahan daw sila nito kasama ang ilang mga kaanak. Sumabat naman ang gumagawa ng gulong at tinanong sila kung saan nila naranasan ang kanilang sinasabi. Nang ilarawan nila ang lugar ay sinabi nitong mayroon ngang napapabalitang aswang sa lugar na iyon na binubuo ng mga magkakamag-anak. Kaya sinabihan sila nitong mag-ingat. Dumating ang kanilang kaibigan kasama nga ang ilang mga kaanak nito. Kanilang naayos ang sasakyan at matiwasay na silang nakarating sa lugar ng kanilang kaibigan. Ngunit hindi nila makakalimutan ang nakakakilabot na karanasang iyon sa kanilang buhay. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalagan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.